Kamusta Sir Neb? May kwento po ako na naaalala ko lang dahil nagkakagulo na naman yung mga pusa dito sa amin. Panahon na naman kasi ng mating nila. Nagpaparami na uli. Kapag ganitong mating season na nila, medyo tamang hinala na ako sa mga pusa sa paligid. Itong kwentong ito ay nangyari sa probinsya namin, ilang taon na ang nakakaraan. Mating season din ng mga pusa. Teenager ako noon at curious sa mga bagay-bagay. Kabilang na nga ang kung paano magtali ka mga pusa. Bakasyon noon. City boy ako at wala gaanong ligaw na pusa sa village namin. Hindi naman sa pagmamayabang. Pero nung mga panahon na yon, nakaka-LL kami o nakakaluwag-luwag. Kaya sa lugar namin ay mga purebred ang alagang hayop. Spay at neutered. Kaya wala akong nakikitang mga nagmimilagrong aso at pusa sa kalye. Kaya naman noong bakasyon at umuwi kami sa province, manghang-mangha ako nung makakita ng sangkaterbang pusa. Ang dami nila, na tipong parang Cat Island sa Japan, ganun. Iba sila kaysa sa mga pusa sa village namin, kasi mga payat at marumi. Naaawa nga ako. Pero ito na nga po ang kwento. Tuwing gabi, nag-iingay yung mga pusa. Nagkakalampagan sila sa bubong ng bahay. Tapos yung ngiyaw nila ang lalim. Nakakatakot. Parang may sanib. Sabi ng lolo ko, pusang laog daw yun. Yung mga lalaki na naghahanap ng pusang babae na pwede niyang asawahin. Hindi asawahin yung term na ginamit ni lolo. Basta iba, medyo bastos kaya wag na lang. Tawang-tawa kami ng kapatid ko sa kwento tungkol sa mating season ng mga pusa. Naggugulpihan pa daw pala muna yung mga yon. Karinyo brutal ba? Tapos pakipot daw yung mga babaeng pusa kahit sila yung dinadayo. May palatandaan daw kapag may naaasawa na yung isang babaeng pusa. Kapag daw may poknat sa batok, ibig sabihin fresh from jugjugan yun. Kasi kinakagat daw ng mga lalaking pusa yung batok ng babae para hindi makatakas. Madalang ka daw makakita ng mga pusa na nagme-mate. Nagtatago raw kasi yun at hindi tinutuloy ang mating kapag may mga nakikitang tao. Nahihiya ata. Napagtripan tuloy namin ng kapatid ko na maghanap ng pusang nagme-mate. Sabi ni lolo mas aktibo daw ang pusa kapag gabi. So gabi kami lumabas. Nag-abang kami ng pusang laog at hindi naman kami nabigo. Mga past 11 yun ng gabi. Narinig namin ang lalim ng boses. Para nangang tao na ngumingiyaw. Natakot na kami, pero tinuloy namin. Lumabas kami ng kapatid ko at hinanap yung pusa. Nakita naman namin, kulay puti na may itim. Naglalakad sa ibabaw ng pader. Pero yung ngiyaw niya, medyo mas mababa na kaysa doon sa nauna. Parang ibang pusa na yun. Pero since laog din naman, sige lang. Sinundan namin ang walang niya. Nakarating kami sa manukan ng kapitbahay. Hindi na kami pumasok sa loob kasi baka mapagalitan kami. Hindi tuloy namin nakita yung ganap kaya umuwi na lang kami. Ilang gabi pa ang lumipas bago uli kami nakarinig. Kagaya uli nung narinig namin noong una, yung malalalim na boses. Lumabas uli kami ng kapatid ko at nag-flashlight sa pader. Wala. Pero naririnig namin na parang nasa malapit lang. Napapangiwi pa kami noon kasi ang baho. Parang ipot ng manok na may dugo at amag. Ang baho talaga. Hanap-hanap pa rin namin yung ngiyaw. Sinusundan namin. Tapos nakarating na naman kami dun sa manukan. Narinig pa namin yung mga manok na nag-ingay. Kaya alam namin na naroon sa loob yung pusa. Baka nagambala yung mga manok. Tapos itong kapatid ko, kalabit ng kalabit sa akin. Umuwi na raw kami. Kasi baka lumabas yung may-ari. Mapagalitan pa kami. Nag-iingay na nga kasi yung mga manok. Takbo tuloy kami pauwi. Hindi na naman tuloy namin nakita yung nagme-mate na pusa. Alam ko by this time may mga natatangahan na sa akin. Na alang-alang sa cat porn, talagang nagpapakapuyat ako at lumalabas. Ewan ko nga rin ba. Pero kasi napaka-boring dun sa bahay. As in wala kang magawa kapag gabi na. Pero hindi pa yon siguro ang rurok ng katangahan ko. Nang mabalitaan ko ang nangyari sa mga manok ng kapitbahay ni lolo,
lalo akong nagkaroon ng inspirasyon para lumabas sa gabi. Ayun nga, kinaumagahan after magkagulo ang mga manok sa kapitbahay, nawalan ng 3 manok yung may-ari. As in wala, nanakaw daw. So ang naisip ko noon, baka noong nagkakagulo yung mga manok, yun yung time na ninakawan na sila. Sayang kako, kung pinailawan pala namin yung loob ng manukan, baka nakita namin kung sino yung magnanakaw. Bad trip ako nun sa kapatid ko, nagyayang umuwi. Sabi ko edi sana nakahuli kami ng magnanakaw. Instant hero sana kami. Ginawa ko ng misyon yon, hulihin ang magnanakaw ng manok at syempre maghanap pa rin ng nagjujugjugang pusa. Ewan ko ba roon sa pusang malalim ang boses at parang trip na trip dumaan doon sa bahay ni Lolo. Lumabas uli ako noon, hindi nakasama yung kapatid ko kasi ayaw na raw niya, natatakot daw siya. Mag-isa lang akong lumakad. Sinundan ko yung ngiyaw ng pusa. Ang baho na naman. Alam ko na noon na sa manukan ang diretsyo ng pusang yun, kagaya noong nauna, kahit hindi ko pa siya nakikita. Yun yung isang weird na bagay doon sa pusa. Naririnig ko yung ngiyaw niya pero hindi ko naman siya makita. Walang wala sa isip ko noon yung paranormal, kaya hindi ko naisip na baka engkanto pala o aswang yung pusa na yun. Sunod lang ako ng sunod sa ngiyaw niya. Hindi nga ako nagkamali, sa manukan nga nakarating yung mga ngiyaw. Hindi na ako umuwi o tumakbo noon, kahit naririnig kong nag-iingay na naman yung mga manok. May mga bumbilya doon para sa mga manok. Maya-maya, nakita kong may anino na parang tao, nakatuwad, pero wala akong makitang tao. Nanlaki talaga yung mga mata ko. May anino na nagagawa ang liwanag ng bumbilya, pero wala akong nakikitang tao. Nanlamig yung batok ko. Base sa anino, palinga-linga siya, tapos sumuot sa ilalim ng kulungan ng mga manok. Hindi ko alam kung anong ginawa niya doon. Nanginginig na yung mga binti ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko na naiintindihan yung mga nangyayari. Yung amoy na nakakasakit ng tiyan, lalong tumindi. Lalong bumaho ng sobra. Lalo ring nagkagulo yung mga manok. Ilang sandali pa, may lumabas sa manukan. Maliit na tao. Hindi ko maintindihan kung tao nga, kasi nakatuwad siya. Parang pusa. Mataas ang bandang puwetan at walang buntot. Sa bibig niya may 2 patay na manok. Kagat-kagat niya. Palinga-linga uli. Tapos biglang nawala. Anino lang niya yung natira. Naglakad palabas ng manukan. Noon lang ako nagkalakas loob na tumakbo. Hindi ako huminto hanggang sa makauwi. Hindi rin ako nakatulog noong gabi. Kinaumagahan, nagpabarangay na naman yung may-ari ng manukan dahil ninakawan na naman daw siya ng 2 manok. Sinabi ko kina Lolo yung nakita ko, pero hindi sila naniwala sa akin. Baka raw nananaginip lang ako. Tapos nakagalitan pa ako kasi bakit daw ako tumatakas sa gabi. Bumalik na rin kami ng Manila after 2 days. 25 na ako ngayon at hindi na kasing tanga ng dati. Wala na rin kami doon sa sosyaling village, kaya marami na ako nakikitang pusang ligaw dito. Matagal din bago kami dumalaw kina Lolo pagkatapos nung nangyari na yon. Doon ko nalaman na sinabi pala nila sa may-ari ng manukan yung nakita ko. At kaya kami umuwi kaagad after noon ay dahil natakot sina mama na baka lumabas uli ako ng gabi at makita uli yung aswang. Sinwerte lang daw ako na hindi ako natsyempuhan noong aswang. Pero baka sa susunod ay ako na ang pumalit sa pwesto ng 2 manok. Baka ako naman ang kainin. Naniwala daw sila sa kwento ko noon, pero hindi lang nila pinahalata para daw hindi ako matakot. Kahit naman hindi sila maniwala, natakot pa rin ako. Ngayon sa tuwing may naririnig akong pusa, naaalala ko pa rin yung pangyayaring yon.
Minsan nga ay naiisip kong aware talaga yung aswang na sinusundan ko siya. Pero baka mas gusto lang niya ang manok kaysa bata. Kaya hindi niya kami inatake ng kapatid ko. Pero sabi ni Papa, baka raw kaya manok lang ang inaatake ng aswang ay dahil nagpipigil na kami ang kainin. Kasi nung mga panahon na yun, usap-usapan sa lugar na yun ang isang pamilya. Pinaniniwalaan na lahi sila ng aswang. Pero para hindi maging maingat sa mata ng mga tao, mga hayop lang ang binibiktima. Kaya pala kahit anong ingay ng mga manok kapag gabi, hindi lumalabas yung may-ari. Siguro natatakot din sila na personal na makaengkwentro yung aswang. Maswerte daw talaga ako at nakapagpigil yung nakita kong aswang. Kwento po ito ng kapatid ko na tawagin na lang nating Junior. 4 po kaming magkakapatid at kami ni Junior ang magkasunod. Bunso siya at mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Pero kahit mas bata siya, ay mas matured siyang mag-isip kaysa sa akin. Aminado naman po ako doon. Dahil talagang kung hindi dahil sa kanya, ay napariwara na siguro ako. Inabandon na kami ng nanay namin noon. Ang tatay naman namin ay nag-asawa muli at nagtrabaho sa ibang lugar. Naiwan kaming magkakapatid at nagpasalin-salin na kami ng tirahan sa iba pa naming tiya at tiyo. Kaming 2 ni Junior ay magkasama sa bahay ng tiya naming minamaltrato kami. 14 anyos ako nang lumayas kami sa bahay ng aming tiyahin at nagpalipat-lipat ng lugar hanggang makarating sa Maynila. Doon ako napabarkada sa mga batang kalye na nagra-rugby. Natuto akong magnakaw para lang makakain. Pero si Junior ang nagsilbing ilaw ko noon. Sinasaway niya ako parati sa paggawa ng masama. Nag-aaway na nga kami kung minsan. Nagising lang ako sa kalokohan ko nang mabugbog si Junior dahil sa akin. Nagbago ako at nagpakatino para sa kanya. Nangutang kami sa Bombay at nagtinda ng lugaw. Paunti-unti ay nakakaipon dahil may trabaho rin si Junior sa palengke. Si Junior ang gumawa ng paraan para magtagpo-tagpo uli kaming magkakapatid. Pati mga magulang namin ay hinanap niya. Ang kaso hindi na niya makita sila nanay at tatay. Isang araw nagsisimula na ako maglabas ng paninda dahil papadilim na. Pero wala pa si Junior. Nagdaan yung buong magdamag noon na hindi siya umuwi. Bandang 4:00 ng umaga, nagtatabi na uli ako ng mga gamit. Pero hindi pa rin siya umuuwi. Nag-text na lang ako sa kanya kasi hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sabi ko nag-aalala na ako. Nag-reply lang siya sa akin ng 6 na numero. Akala ko pinatatayaan niya sa 6 digits ng loto kasi tumataya talaga kami doon. Nakatulugan ko rin ang paghihintay kay Junior. Naalimpungatan lang ako nang may marinig akong nagbukas ng pinto. Alam kong siya yun. Kaya hindi na ako nag-abalang bumangon. Nagmulat ako ng konti at nakita ko siyang may nilalagay sa ilalim ng drawer ng Durabox namin. Para siyang may hinahalungkat. Tinanong ko lang kung bakit inumaga na siya. Hindi ko na narinig na sumagot siya kasi nakatulog na uli ako. Nagising na lang ako ulit kasi may paulit-ulit na kumakatok. Tsaka tawag ng tawag noong umaga. Bumangon ako at lumabas. Nagulat ako sa binalita ng kapitbahay. Si Junior daw, natagpo ang patay. Napagtripan daw ata. Sa punerarya ko na pinuntahan si Junior. Hindi ko siya matignan kasi kulay ubi na yung mukha niya. Grabe po ang ginawa sa kapatid ko. Madaling araw pa raw po siya pinatay at umaga na lang nakilala dahil nga wala yung gamit niya. Nagtulong-tulong kaming magkakapatid sa pagpapalibing sa kanya. Blanco po ako noon.
Kaya nawala sa isip ko na nakita ko pa siyang umuwi sa bahay bago ko malaman na wala na siya. Hindi kami makapaniwala noon kasi parang sa mga kwento lang nangyayari yung ganun. Sabi ng ate namin, baka raw may gustong sabihin si Junior kaya nagpakita pa sa akin. Tinignan namin yung Durabox na kinakalkal niya nung nagpakita siya. Lagayan niya yon ng mga damit at sa pinakailalim may ATM card na nakapangalan sa kanya. Hindi ko naman alam ang PIN code kaya hindi namin malaman kung may laman ba o wala. Pero nung maalala ko yung 6 na numero na sinend niya nung gabi, sinubukan namin at gumana. Medyo may kalakihang pera na pala ang naipon ni Junior. Ginamit namin ang perang yun para ipagpatuloy ang paghahanap sa mga magulang namin dahil yun ang naisip naming dahilan para mag-ipon siya ng pera. 6 na buwan pagkamatay ni Junior ay nagkatagpo-tagpo uli kaming mag-anak. May 2 kaming kapatid sa bagong asawa ni nanay at 3 naman sa kinakasama ng tatay ko. Naisip ko noon na baka tinulungan na rin kami ni Junior para mahanap si nanay kasi 3 taon namin silang hinanap noon pero hindi natagpuan. Tapos nung mawala siya ay 6 na buwan lang ang nagdaan at nagkita-kita uli kami. 5 taon nang wala si Junior. Pero hanggang ngayon, Sir Neb, ay parang nakabantay pa rin siya sa amin. Dahil kahit na nagkakawalaan kami ng komunikasyon sa mga magulang namin, ay parang may mga nangyayari para magkausap-usap pa rin kami. Siguro ayaw niyang muli kaming magkahiwalay. Sayang, hindi na niya naranasang makasama uli si nanay at tatay. Uso sa eskwelahang yon ang ukol sa sinasabing wishing well. Bagaman wala namang natutupad na kahilingan, ay parang naging katuwaan na rin lamang ng mga mag-aaral. Isa pa ay ginagamit na pandagdag pondo sa ilang gastusin sa paaralan ang mga baryang inihahagis doon. Tradisyon na ang taon-taong paglusong ng mismong prinsipal sa balon na nasa 10 talampakan lamang naman ang lalim at ang tubig ay 6 na talampakan lang naman. Ang prinsipal ang siyang nangungulekta ng mga barya na naiipon doon. Sa loob ng 1 taon, ang papiso-piso o hanggang 10 pisong baryang inihahagis doon ay nakakalikom din ng halagang 5,000 piso. Ngunit kakaiba ang taong yun dahil bigla na lamang ipinasara ang balon. Tinakpan yun at binakuran. Bawal nang maghagis ng barya at bawal nang lapitan. At ang dahilan, lahat ng kahilingan ay natutupad. Pinagkakaguluhan na yun at dinarayo. Ang tubig na pinapalitan tuwing makalawa ng buwan dahil hindi naman yun umaagos ay sinasalok pa ng iba at iniinom o kaya ay pinapaligo at pinapahid sa bahagi ng katawan na sumasakit o may karamdaman. Nagprotesta ang mga tao na kapag papagaling ang tubig sa balon at nakatutupad ng mga kahilingan, bakit ipinagdaramot ng prinsipal o ng may-ari ng paaralan? Hindi yun po pwede. Ang balon na nga lamang ang pinagkukunan ng pag-asa ng mga tao. Bakit hindi ibahagi sa nangangailangan? Nagmakaawa ang madla, ngunit bingi ang administrasyon ng paaralan. Nagkaisa ang mga tao. Pasukin ang paaralan at gibain ang harang sa balon. Nagkagulo, nagkasakitan, nasaktan maging ang mga mag-aaral. Mayroong may dalang itak at baril. Inatake ang 2 gwardya ng eskwelahan. Dumanak ang dugo at saksi roon ang balon na dinumog na ng mga nag-aamok na taong bayan. Halos magiba ang balon sa dami ng nais makalapit upang maghagis ng barya at humiling, sumalok ng tubig at kung ano-ano pa
Nang dumating ang mga pulis ay napag-alamang hindi bababa sa 10 ang namatay at nasa 30 ang sugatan. Ngunit walang pakialam ang mga tao, lalo na ang mga inaresto. Daig pa ng mga yon ang nakadroga dahil paniwalang-paniwala na matutupad ang kanilang hiniling. Ngunit dumaan ang mga araw, linggo at buwan. Walang natupad na kahilingan at walang napagaling na karamdaman. Galit na ang mga tao. Bakit ganun? Ano ang nangyari sa mahiwagang balon? Kaya pala ay muling kinuha ng prinsipal ang lumang barya na inihagis sa balon. Ang barya na pinaniniwala ang kasama sa 30 pirasong pilak na ibinayad kay Judas kapalit ng Panginoong Hesus. Ang mahiwagang barya na siyang tumupad sa kahilingan ng prinsipal na pasikatin ang balon, ipakalat ang balita ukol sa kapangyarihan nito upang makakalap ng sapat na barya na maaari niyang kamkamin. Ngunit hindi inaasahan ng prinsipal ang nangyaring debosyon doon ng mga tao, kaya muli niyang kinuha ang barya. Ngunit huli na ang lahat, kay raming buhay na ang nasayang dahil sa labis na paniniwala sa mahiwagang balon. Karanasan to ng pamilya namin. Bale, past 10 ng gabi na yon, nang gisingin ako ng misis ko. Nagulat nga ako kasi naka-jacket siya, tapos parang nagmamadali. Akala ko kung ano yung nangyari. Tapos ang sabi niya, pumunta daw kami kina mama. Doon daw sa bahay nila sa kabilang kalye. Nag-text daw si mama. Samahan daw namin siya. Kasi yung bayaw ko na 16 years old, nag-uwi ng girlfriend. Ihatid daw namin sa mga magulang yung babae. Iniwan namin saglit yung mga bata kasi kasama naman namin sa bahay yung nanay ko. Punta kami ngayon sa biyenan ko gamit yung tricycle na pamasada ko. Malayo pa kami sa bahay nila. Kita ko na agad si mama. Putak ng putak. Mala M16 yung bibig niya. Tapos si bayaw katabi niya lang yung girlfriend. Nagputakan si mama at yung misis ko. Pinagalitan si bayaw at yung babae. Bale M16 yung sabyenan ko, AK-47 yung asawa ko. Talagang musika galing sa impyerno kapag sabay silang pumutak, Sir Neb. Naawa nga ako sa bayaw ko nun. After ng mahaba-habang usapan ay naihatid namin yung babae doon sa bahay niya. At pagkatapos uli ng mahaba-habang paliwanagan ng magkabilang side ay nagkaintindihan naman na walang dapat ipakasal. Mag-aalauna na nang umuwi kami. Putak na naman ng putak si mama at si misis. Hindi pa rin tapos sabunin si bayaw. At dahil ngawa nga ng ngawa yung dalawang bungangera, hindi nila napapansin na may sumusunod sa amin. Hindi hold-upper yung sumusunod, Sir Neb. Ang tinutukoy kong sumusunod sa amin ay isang sako nakasabit sa tricycle. Wala naman dapat issue. Yun nga lang, naalala kong inalis ko na yung sako na yon kanina pa. Ang nangyari kasi, noong papunta pa lang kami, pagdaan namin sa may palayan, may nakita akong sako na nakakalat sa kalsada. Dinaanan ko lang yun, tapos sumabit yata sa likod ng tricycle. Nadala namin hanggang doon sa bahay ng babae. Natatandaan kong inalis ko yung sako. Binuhat ko palayo. Kakaiba yung amoy, pero hindi naman ganun kabaho. Nung umalis na kami, tinignan ko pa, kaya alam kong malayo na yon sa tricycle. Imposibleng sumabit uli. Kaya nagulat ako. Noong umandar na kami, nakasabit na naman yata sa likod. Sabi ko sa kanila, saglit lang. Huminto ako para alisin yung sako. Nagtaasan talaga yung balahibo ko noong pagkakita ko sa sako.
Hindi naman siya nakasabit sa likod. As in walang hibla niya na nakadikit sa tricycle. Nasa simento lang siya. Inalis ko na lang ulit. Nagtanong si mama kung ano daw yon. Hindi ako kumibo. Basta sumakay na lang ako at pinatakbo uli yung tricycle. At ayun na naman. Paglingon ko, kasunod na naman namin yung sako. Para akong naha-high blood nun, Sir Neb. Kumapal yung batok ko. Sabi ko, maano kaya yung sako na yan? Yung nasa likod natin? Tapos kinuwento ko yung buong pangyayari. Hindi rin daw alam ni mama kung ano yun. Yung misis ko natatakot na. Baka raw sundan kami hanggang sa bahay. Tapos kung ano raw pala yun. Sabi ni mama magdasal lang kami. Laging may dalang rosary yun sa bag niya. Ayun tuloy, yung putakan nila kay Bayaw, naging novena. Siguro nakailang ikot pa kami noon bago kami tinantanan ng sako. Hindi kasi talaga kami umuwi hanggat hindi bumibitiw yun. Kasi baka nga tama si misis. Yung dapat sanang ilang minutong biyahe namin, naging kalahating oras. Pinabindisyonan ko yung tricycle. Kasi sabi rin ng tatay ko na baka malas yun at maaksidente pa ako. Lalong nakagalitan ni mama si Bayaw dahil doon. May sa demonyo daw yata yung girlfriend niya. Galit na galit pa yun noon at ilang beses sinubukan magtanan. Pero wala pang isang taon, nag-break din naman. Ang aarte, maghihiwalay rin pala. Pero kamuntik pa kaming mayari dahil sa kanila. Ito ang nakakapangilabot, Sir Neb. Ilang araw pagkatapos nung gabi na hinatid namin yung jowa ng bayaw ko, nagkagulo sa kabilang street. Kasi doon sa isang bakanting lote, nagreklamo yung mga tao dahil napakabaho daw. Nung pinuntahan ng barangay, may nakitang sako. May bangkay sa loob. Nandun ako kasi namamasada ako nun. Kitang kita ko noong nilabas nila yung bangkay na nabubulok na. Pero ang talagang nakaagaw ng atensyon ko yung sako na pinaglagyan ng bangkay. Yun na yun ang sakong sumusunod sa amin noong nagdaang gabi. Shoutout segment po, pero special mention muna. Pwede po pag-greet yung bunso ko, Maynard. 12 years old na siya bukas December 8. Sorry po, late ng isang araw ma'am. At panganay ko si Maui, birthday niya sa December 12. 18 years old na siya. Pinapabati ng kanilang mami. So belated at advance happy birthday kay Maynard at Maui. Sunod po Kuya Neb, pa-shoutout naman po ulit. Birthday po kasi ni Boy De Los Santos, yung boyfriend ko. Bukas po, December 9. Uy, sasakto to. Sana mapansin po. Maraming salamat po Ma'am Mary Joy. Happy birthday Boy De Los Santos. So shoutout segment, para sa shoutout na ito, kukuha tayo dun sa story natin na karanasan ko sa Amerika. Start po natin. Pa-shoutout po Sir Neb sa asawa ko sa ibang bansa na si Hamza. Salamat po and more power boss. Salamat Ma'am Dani Habibi. Next, yon good afternoon Sir Neb. Shoutout segment talaga inaabangan ko. Joke lang po. Keep safe po, more subs. Thank you listening here in South Korea. Maraming salamat po Ma'am Dimples Yumi. Next, hello Sir Neb, pa-shoutout po sa akin Harold Korokoto. Yun lang po. God bless. Salamat TRD Anonymous. Next, ayun, nakaabot na naman. Hi Sir Neb, pa-shoutout po ulit De La Cruz family and Esperanza family na taga Laguna. Lagi po kami nakikinig ng mga stories nyo. God bless po. More subscribers to come. Thank you po Sir Neb. May nag-message. Jacqueline De La Cruz. Salamat po ma'am. Hi Sir Neb, pa-shoutout po sa kapatid ko na si Carlo Aldea at sa mama ko na si Susan. Thank you po and God bless. Salamat po Camille Villaver. Sunod, shoutout boss to my son Alastair and my wife Lalaine. Pinapabati yan ni Aaron Labrador. Sunod, yon nakaabot Sir Neb, pa-shoutout naman po sa Moral and Rivera family. Tagal ko na pong nanonood sa channel nyo. Ganda po ng remastered stories nyo. God bless and more power po Sir Neb. Salamat Raven Moral.
Sunod, pa-shoutout po Sir Neb. Yes, nakaabot din. Stay safe po Sir Neb. Kazumi Fernando. Sunod, pa-shoutout po Sir Neb. Sanyo family. Sanyo family po ng Baler Aurora. More power and God bless sa channel nyo Sir Neb. Salamat po, Melanie Sanyo. At ang last natin ay shoutout pang number 10. Pa-shoutout naman po Sir Neb sa asawa at mga anak ko na lagi pong nakikinig sa inyo. Sina Toto Laya, EJ Laya at Tyrone Laya. More power sa channel nyo Sir Neb. Jelan Sales ng Santa Barbara, Bulacan. Maraming salamat po ma'am. So yun lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyo.